Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga avid listener, kabilang sina Maria Teresa Hugo from Carmona, Cavite, Rain Rojas from Ontario, Canada, Ayan, Realin Heterosa, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Tahimik ang gabi, marahang humihip ang hangin, at unti-unting bumibigat ang iyong mga mata. Sa sandaling ito, wala kang kailangang isipin, wala kang kailangang habulin. Hayaan mong ang bawat paghinga ay maging mabagal at payapa, at habang ikaw ay nakahiga sa ilalim ng malamig na katahimikan, may isang kwento na dahan-dahang lalapit, isang kwento ng isang halamang umiilag sa haplos, ng isang pusong natutong umiwas, at ng isang batang natutong umunawa. Hindi ito kwentong kailangang pag-isipan. Hindi ito kwentong kailangang tapusin. Ito ay kwentong marahang dadaloy hanggang sa ikaw ay makatulog. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaan mong dalhin ka ng hangin sa isang tahimik na bukid kung saan nagsimula ang lahat. Marahang humihip ang hangin, at sa ilalim ng malawak na langit, isang baryo ang payapang natutulog sa pagitan ng mga punong mangga, mga damong sumasayaw sa hangin. May isang sulok na tila naiiba. Hindi ito kapansin-pansin, hindi ito marangya. Ngunit kung mapapansin mo, may kakaiba rito. Sa gilid ng isang makitid na daan, kung saan madalas dumaan ng mga batang naglalaro, may munting halaman na tila may sariling mundo. Ang mga dahon nito ay maliliit, parang mahihiyain, parang ayaw mapansin. At sa tuwing ito'y nadadapuan, kahit ng banayad na hangin, unti-unti itong nagsasara. Parang may iniingatang lihim, parang may iniiwasan. Isang umaga, habang ang araw ay dahan-dahang sumisilip, may isang batang napadaan. Tahimik ang kanyang mga hakbang, ngunit puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Huminto siya, tumingin sa paligid, at saka napatingin sa halaman. Dahan-dahan siyang lumapit, parang may hinihintay, parang may gustong matuklasan. Iniunat niya ang kanyang kamay, marahang idinampi ang daliri, at sa isang iglap, ang mga dahon unti-unting nagsara. Napaatras ang bata, hindi sa takot, kundi sa gulat. Bakit siya umiiwas? Muling lumapit ang bata, mas maingat, mas marahan. Hinaplos niyang muli ang dahon, at muli, ito'y nagsara. Parang ayaw magpakilala, parang may pinoprotektahan. Tahimik ang paligid, ngunit sa puso ng bata, may bumubulong na tanong. Ano ang kwento ng halamang ito? Bakit ito umiiwas sa haplos? At anong lihim ang nakatago sa bawat pagsara nito? Sa di kalayuan, may isang matandang nakaupo. Tahimik lamang siyang nakamasid. Parang may alam. Parang matagal na niyang kilala ang halaman. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi pa, sapagkat ang hangin ay tila nagdadala ng isang lumang alaala. At sa katahimikan ng umagang iyon, may isang kwento na dahan-dahang magigising. Isang kwento ng hiya, ng sakit,
at ng isang pusong natutong umiwas. Tahimik ang bukid, ngunit sa ilalim ng mga dahon, may isang alamat na naghihintay. Sa gitna ng katahimikan, may isang batang hindi marunong matakot. Ang kanyang pangalan ay Lito. Isang batang payak, ngunit puno ng kuryosidad. Habang ang ibang bata ay nagtatakbuhan, sumisigaw, at naglalaro sa malawak na bukid, si Lito ay madalas mapag-isa. Hindi dahil siya'y malungkot, kundi dahil siya'y mapagmasid. Mahilig siyang tumingin, mahilig siyang magtanong, at higit sa lahat, mahilig siyang lumapit, lalo na sa mga bagay na hindi niya nauunawaan. At sa lahat ng kanyang nadiskubre, isang halaman ang hindi niya makalimutan. Ang munting halamang iyon, na tila may sariling pag-iwas. Araw-araw, bumabalik si Lito sa parehong lugar. Tahimik siyang lumalakad, dahan-dahan, parang ayaw gambalain ng mundo. Pagdating niya, agad siyang yuyuko at tititig sa halaman. Bakit ka ganyan? Mahina niyang tanong. Walang sagot. Tanging hangin lamang ang sumasagot. Ngunit hindi sumusuko si Lito. Dahan-dahan niyang inilalapit ang kanyang kamay. Parang natututo sa bawat paglapit. Marahang hinahaplos ang dahon. At muli, ito'y nagsasara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagulat. Sa halip, napangiti siya, parang may naunawaan, parang may naramdaman. Mukha kang nahihiya, bulong niya. Umupo siya sa tabi ng halaman, tahimik. Habang pinagmamasdan ang bawat galaw nito, napansin niya na kahit ang banayad na hangin ay kayang magpatikom sa mga dahon. Parang konting galaw lang ay sapat na para ito'y umiwas. Parang isang pusong madaling masaktan. Lumipas ang mga araw at lalo pang naging malapit si Lito sa halaman. Hindi na niya ito basta hinahawakan. Sa halip, inaabangan niya ang tamang sandali. Pinagmamasdan niya ito. Sa umaga, sa tanghali, at kahit sa dapit hapon. At sa bawat sandali, lalo niyang nararamdaman na ang halaman ay hindi basta halaman. Parang may kwento, parang may pinanggalingan. Isang hapon, habang ang langit ay kulay kahel at ang hangin ay mas malamig, muling umupo si Lito sa tabi nito. Tahimik ang paligid, tanging huni ng ibon at kaluskos ng dahon. Hindi kita sasaktan, mahina niyang sabi. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito agad hinawakan. Hinayaan niyang manatili ang kanyang kamay sa hangin. Parang nagbibigay ng pahintulot. Parang naghihintay ng tiwala. At saka, marahang idinampi ang kanyang daliri. Ang dahon, unti-unting nagsara. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya umatras. Nanatili siya. Tahimik, mapagmasid. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang pagsara ng dahon ay hindi pagtanggi, kundi isang paraan ng pag-iingat. Napatingin siya sa malayo. At doon, napansin niya ang matandang kanina pa nakamasid.
Tahimik lamang ito, ngunit ang mga mata ay puno ng kwento. Unti-unting tumayo ang matanda at marahang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, parang may dalang alaala. Matagal mo na siyang pinagmamasdan. Sabi ng matanda, tumango si Lito. Hindi nagsalita. Alam mo ba, dagdag ng matanda, hindi lahat ng umiiwas ay ayaw lumapit. Napatingin si Lito, puno ng pagtataka. May mga pusong natutong umiwas dahil minsan sila'y nasaktan. Marahang sabi ng matanda. Tahimik si Lito habang unti-unting lumalalim ang kanyang pag-unawa at ang halamang iyan. Patuloy ng matanda ay hindi lang basta halaman, kundi isang alaala ng isang pusong natutong mahiya. Humihip ang hangin, mas malamig, mas tahimik. At sa sandaling iyon, alam ni Lito na ang simpleng halaman ay may kwentong hindi pa niya naririnig. Isang kwento na naghihintay, na dahan-dahang ikwento sa ilalim ng punong kahoy, kung saan ang lilim ay malamig at ang hangin ay tila may dalang alaala. Tahimik na umupo ang matanda, kasabay si Lito na ngayon ay puno ng paghihintay. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan muna niyang lumipas ang sandali. Parang pinakikinggan ng hangin. At saka, dahan-dahang nagsimula. Noon pa man, mahina niyang wika. Bago pa sumibol ang halamang iyan. May isang dalagang namuhay dito sa baryo. Tahimik si Lito. Nakikinig. Hindi gumagalaw. Ang kanyang pangalan ay Maria. Humihip ang hangin at tila sumabay ang kwento sa paggalaw nito. Si Maria ay hindi tulad ng ibang dalaga. Hindi siya maingay. Hindi siya palabiro. At lalong hindi siya mahilig magpakita. Sa bawat salita, parang may nabubuong larawan. Siya'y tahimik, mahinhin, at laging nasa likod. Kapag may dumaraan, siya'y umiiwas. Kapag may tumatawag, siya'y nagtatago. Dahan-dahang napayuko si Lito. Parang iniisip ang bawat sinabi. Ngunit hindi siya ganito noon. Dagdag ng matanda. Napatingin si Lito. Noon, si Maria ay masayahin, palangiti, at mahilig makisalamuha. Ngunit ang mundo ay may paraan ng pagbabago sa tao. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng ibon ang maririnig sa murang edad. Natutunan niyang ang pagiging bukas ay hindi laging tinatanggap. May mga tao na hindi nauunawaan ng kabaitan at may mga puso na madaling manakit. Huminto ang matanda, huminga ng malalim, at sa bawat salitang kanyang narinig, sa bawat tawang hindi niya maintindihan, unti-unti nagbago si Maria. Unti-unting sumikip ang kanyang mundo. Unti-unting naging tahimik hanggang sa dumating ang araw na mas pinili niyang umiwas kaysa masaktan. Napatingin si Lito sa halaman. Parang biglang may koneksyon. Parang unti-unti niyang nauunawaan. Simula noon, si Maria ay naging mailap. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natutunan niyang matakot,
Humihip ang hangin at ang mga dahon ay bahagyang gumalaw. May mga pusong hindi agad nagpapakita, hindi dahil wala silang damdamin, kundi dahil sobra silang nasaktan. Tahimik si Lito, ngunit sa kanyang mga mata may pag-unawa at ang halamang iyan, patuloy ng matanda, ay paalala ng isang pusong minsang naging bukas, ngunit natutong umiwas. Dahan-dahang tumingin si Lito sa matanda. Ano po ang nangyari sa kanya? Ngumiti ang matanda, malungkot, ngunit payapa. Ang sagot, sabi niya, ay nakatago sa dulo ng kanyang kwento. At sa katahimikan ng hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang kwento ay lalong lumalim. Sa isang maliit na kubo sa gilid ng baryo, doon naninirahan si Maria. Tahimik ang kanyang mundo. Simple, ngunit puno ng damdamin. Sa bawat umaga, maaga siyang nagigising, habang ang iba ay mahimbing pa. Dahan-dahan siyang bumabangon, tahimik, parang ayaw mag-ingay. Lumabas siya ng kubo at sinalubong ang malamig na hangin. Ngunit kahit maganda ang umaga, may kung anong lungkot sa kanyang mga mata. Noon, hindi siya ganito. Noon, si Maria ay tumatawa, nakikipaglaro, at walang takot na lumalapit. Ngunit ngayon, lahat ay nagbago tuwing siya'y dumadaan sa baryo. May mga matang nakatingin, may mga bulong, may mga tawa, at kahit hindi malinaw, ramdam niya. Siya na naman, bulong ng ilan. Tahimik lamang si Maria. Hindi siya sumagot. Hindi siya lumaban. Sa halip, ibababa niya ang kanyang tingin at maglalakad ng mas mabilis. Parang gustong mawala. Parang gustong hindi mapansin. Sa tuwing may tatawag sa kanya, Maria, sandali siyang hihinto. Napapalingon. Ngunit sa sumunod na sandali, unti-unti siyang uurong. At sa katuluyang lalayo, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya kayang manatili. Sa kanyang puso, may takot na hindi madaling mawala. Isang takot na unti-unting bumalot sa kanyang pagkatao. Sa gabi, habang ang baryo ay tahimik, nakaupo si Maria sa labas ng kanilang kubo. Pinagmamasdan ang mga bituin. Tahimik, ngunit puno ng iniisip. Bakit ganito? Mahina niyang tanong, ngunit walang sumasagot. Tanging hangin lamang ang dumadampi sa kanyang balat. Unti-unting pumikit si Maria, habang ang luha ay marahang pumatak. Hindi ito malakas, hindi ito mapapansin, ngunit sapat para maramdaman ang sakit. Sa bawat araw, lalo siyang nagiging tahimik, lalo siyang umiiwas, hanggang sa dumating ang araw na halos wala na siyang kinakausap. Ang dating masayahin ay naging mailap, ang dating bukas ay naging sarado, at sa bawat hakbang niya, parang may distansya na hindi niya kayang tawirin. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog, naglalakad si Maria sa gilid ng bukid. Tahimik, mag-isa. Napansin niya ang maliliit na damo
na sumasayaw sa hangin. Dahan-dahan siyang yumuko at hinaplos ang isa sa mga ito. Ngunit sa kanyang pagdampi, wala itong reaksyon. Tahimik lamang. Napangiti si Maria. Ngunit may lungkot. Kung sana, kaya ko ring hindi maramdaman. Bulong niya. Tumayo siya. At muling tumingin sa malayo. Sa lugar na iyon. Walang tumatawa. Walang bumubulong. Tanging hangin lamang. At ang malawak na katahimikan. Doon, kahit sandali, nakakaramdam siya ng kapayapaan. Ngunit alam niya na hindi siya maaaring manatili roon habang buhay sapagkat ang mundo ay hindi tumitigil at ang puso, kahit gustong magtago, ay patuloy pa ring nasasaktan. Humihip ang hangin. Mas malamig ngayon. At sa sandaling iyon, may isang desisyon na unti-unting nabubuo. Isang pagnanais na hindi na maramdaman ng sakit. Isang hiling na sana hindi na siya mapansin. At sa ilalim ng papalubog na araw, ang isang tahimik na puso ay naghahanda sa isang pagbabagong hindi inaasahan. Isang araw na tila katulad lamang ng iba, ngunit mag-iiwan ng bakas na hindi madaling mabubura. Tahimik ang baryo, ngunit sa gitna nito, may ingay na hindi naririnig. Mga bulong, mga tingin, mga ngiting may tinatagong talim. Si Maria ay naglalakad mag-isa. Nakayuko, tahimik, ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat. Siya na naman, mahina ngunit malinaw. Ang tahimik na parang wala, dagdag pa ng isa. May mga tawang sumunod. Hindi malakas, ngunit sapat para marinig. Sandali siyang huminto. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may kung anong pumutok. Isang bagay na matagal na niyang kinikimkim. Isang sakit na hindi nakikita. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa likod ng katahimikan, naroon ang alaala. Mga pagkakataong sinubukan niyang ngumiti. Mga sandaling lumapit siya. Ngunit sa bawat pagtatangka, may bumabalik na sugat. Unti-unti, humigpit ang kanyang paghinga. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Pagod na umunawa. Pagod na masaktan. Dahan-dahan siyang lumakad muli. Mas mabagal. Mas tahimik. Parang bawat hakbang ay may kasamang paalam. Sa kanyang isipan, may isang tanong. Hanggang kailan? Hanggang kailan siya iilag? Hanggang kailan siya magtatago? At sa sandaling iyon, may isang sagot na dahan-dahang umusbong. Hindi niya kailangang lumaban. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili. Kailangan lang niyang hindi na maramdaman. Huminto siya sa gitna ng bukid. Tahimik. Mag-isa. Ang hangin ay marahang dumampi. Parang may gustong sabihin. Ngunit hindi na siya nakinig. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata. At kung maari, bulong niya, huwag na akong mapansin. Isang simpleng hiling, ngunit puno ng pagod. Isang dasal
na hindi humihingi ng marami, kundi katahimikan lamang. At sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay tuluyang umatras, hindi na para bumalik, kundi para tuluyang magtago. Tahimik ang paligid, ngunit sa ilalim ng katahimikan, may isang pagbabagong nagsisimula. Sa isang gabi, habang ang buwan ay nakasabit sa kalangitan at ang mundo ay natutulog, may isang panalangin na nanatili sa hangin. Tahimik, ngunit makapangyarihan. Sa lugar kung saan huling tumayo si Maria, may kakaibang nangyari. Hindi ito malakas, hindi ito napansin ng lahat, ngunit unti-unti, may tumubong munting halaman, maliit, mahinhin, at tila may sariling hiya. Sa unang liwanag ng umaga, napansin ito ng mga tao. Anong halaman ito? Tanong ng ilan. Lumapit ang isa at hinaplos ang dahon. Sa isang iglap, ito'y nagsara. Napaatras siya, gulat. Ngunit puno ng pagtataka, muling sinubukan ng iba. At muli, ang dahon ay nagsara. Parang umiiwas. Parang may takot. Unti-unting kumalat ang balita. Isang halamang umiilag sa haplos. Isang halamang parang nahihiya. Ngunit sa gitna ng pagtataka, may isang matandang nakakaunawa. Tahimik siyang lumapit at marahang yumuko. Pinagmasdan ng halaman. Parang may kinakausap. Maria, mahina niyang bulong. Humihip ang hangin at ang mga dahon ay bahagyang gumalaw. Parang may tugon. Hindi na siya ang dating dalaga, ngunit ang kanyang damdamin ay nananatili. Sa bawat pagdampi, siya'y umiilag. Hindi dahil ayaw niyang maramdaman, kundi dahil natutunan niyang matakot. At sa bawat pagsara, naroon ang alaala ng sakit, ng hiya, ng pag-iwas. Ngunit sa likod ng lahat, may isang tahimik na panalangin na sana, balang araw, may makakaunawa. Ang baryo ay nagpatuloy. Ang mga tao ay nasanay at ang munting halaman ay nanatili tahimik, ngunit puno ng kwento. Isang paalala na hindi lahat ng pag-iwas ay kahinaan. Minsan, ito ay paraan ng pagprotekta sa ilalim ng araw at sa lilim ng gabi. Ang halamang iyon ay patuloy na nabubuhay, tahimik, mahinhin, at laging umiilag. Muling bumalik si Lito sa halaman. Ngunit ngayon, hindi na siya katulad ng dati. Mas tahimik, mas maingat. Umupo siya sa tabi nito. Habang ang hangin ay marahang humahaplos, pinagmamasdan niya ang bawat dahon. Hindi na siya nagtaka. Hindi na siya nagtanong. Sa halip, unti-unti niyang nauunawaan. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay. Ngunit hindi niya agad hinawakan. Hinayaan niyang manatili ito sa hangin. Parang nagbibigay galang. At saka, marahang idinampi ang kanyang daliri. Ang dahon, unti-unting nagsara. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya napaatras. Sa halip, napangiti siya. Hindi dahil sa hiwaga, kundi dahil sa pag-unawa. Hindi ka galit. Bulong niya.
Natatakot ka lang, tahimik ang paligid. Ngunit sa puso ni Lito, may bagong aral na hindi lahat ng umiilag ay ayaw lumapit, na may mga pusong gustong magmahal, ngunit natutong umiwas. Dahan-dahan siyang tumayo at bago siya umalis, muli niyang tiningnan ang halaman. Hindi kita pipilitin, sabi niya. Maghihintay lang ako, humihip ang hangin. Mas banayad, mas payapa. At ang mga dahon ay bahagyang gumalaw, parang may ngiti, parang may pag-asa. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na bumabalik si Lito. Hindi para hawakan, kundi para samahan. Tahimik, ngunit totoo. At sa bawat pagbisita, ang halaman ay hindi na basta umiilag. Sa ilang sandali, ito'y bahagyang nananatiling bukas. Parang unti-unting natutong magtiwala. Hindi mabilis, hindi madali, ngunit totoo. At sa maliit na sulok ng bukid, may isang kwento na hindi na lamang tungkol sa hiya, kundi tungkol sa pag-unawa, na ang kabaitan ay hindi lamang sa paglapit, kundi sa pagrespeto. Sa distansyang kailangan ng iba, tahimik ang bukid, marahang humihip ang hangin, at sa ilalim ng punong mangga, may isang bata at isang halaman na parehong natutong umunawa. At ngayon, unti-unting humuhupa ang kwento. Tahimik ang bukid, marahang humihip ang hangin, at ang lahat ay bumabalik sa katahimikan. Ang batang natutong umunawa ay nananatiling payapa, at ang halamang dati laging umiilag ay unti-unting natutong magtiwala sa iyong paghinga na ngayon ay mabagal at malalim. Dalhin mo ang aral, hindi bilang iniisip, kundi bilang pakiramdam, na hindi lahat ng pag-iwas ay pagtanggi. Minsan, ito ay pag-iingat. At habang ang gabi ay lalong lumalalim, hayaan mong ang iyong katawan ay tuluyang magpahinga. Wala nang kailangang gawin. Wala nang kailangang isipin. Tanging katahimikan lamang at ang banayad na yakap ng gabi. Matulog ka na, at sa iyong panaginip, naway matagpuan mo ang kapayapaan. Magandang gabi.